And for today's van life and camping episode, ilog gaming tayo. Hindi lang basta ilog kundi ilog na napakalinis sa bayan ng Botolan. Mamamasyal din tayo sa loob ng SBMA. Uncle Sam, let's go! Hey! Camping gear na gawang Pinoy. Napakalawak napakalaki, napakalapad. Bango? Papakulo natin yan ng 6 na oras. Grabe! Bakit naman 6 na oras? Ano yan, bulalo? Paano ang dinosaur yun? Ilan lang yan sa mga dapat yung abangan sa episode natin ngayon. Tumitili! Sobrang! Bitawan yung kamay! And welcome back to another episode. Simulan natin ang kwento dito sa Pango Base Camp. Man! Halika! Yung engine guard. Parang sumasayod na sa ano. Hala? Hindi ka kasi dahan-dahan eh. Pagka pumunta natin sa CST. Eh bago kasi yung kalsado dun eh. Alam mo pag may mataas, dahan-dahan ka. Ang aga naman yan. Sinasabi ko lang. Dalay mo yung kay Kuya Dax. Ayaw nga no. Alapit nga pala natin dito. Oo, dalay mo yan. Ay no, ginawa na ng paraan. Tinali-talian lang dito. Natanggal na, sumasahid na sa ano, sa lupa. Papaayos na lang natin yan. Huwag muna natin dalhin si Watod ngayon sa lakad natin. Tumaas kasi yung tubig sa ano, sa daanan papasok ng Camp Sitio Tangal. Yung dating daan, tumaas yung tubig. Tapos no choice tayo kundi daan. Pinatawid ko si Watod doon. Tapos mayroong humps na mataas. Kumayod yung ano, yung engine cover ba sa ilalim, tumupi. Ginawa na ng paraan, tinalitalian lang. Mababa, aray ko. Mababa kasi talaga si Watod. Hindi ko alam kung papalit pa ba namin to o papalit pa ba natin o papalit. Akala ko may sasabihin ka pa eh. Wala, papalit lang natin ito. Hanggat umaandar si Watod, mahal, si Watod ang gagamitin natin. Yes. Matuto tayong makontento kung ano meron tayo. Yes. Kasi si Watod, mga first timers, all good pa rin talaga. Laban na laban pa yan, maayos na maayos pa yung makina. Ganda na makina na. Ha? Ganda na makina. Kaya nga, marami pa tayong biyaheng kasama si Watod. Yes. Kailangan natin i-maximize yung kakayanan ni Watod kung hanggang saan siya bago tayo hindi, magpalit. Nandito ulit tayo ngayon sa Pango Base Camp. Kahapon pa kami nandito. At ngayong araw ay lalabas tayo. Ayoko munang i-drive din si Watod. Kasi nga, pupunta tayo ng SBMA. Medyo may trauma ako sa SBMA. Siguro mga 4 na beses na never akong dumaan ng SBMA na hindi ako nahuli. Kumbaga, nahuli na ako dati. Nagkaroon ako ng takot ba na baka mahuli ulit ako. Nahuhuli nga ako kasi nga kinakabahan ako kasi mga first stop, first to go doon. Ewan ko. Pero may reason naman tayo kung bakit iiwan muna natin si Watod kasi baka mamaya niya matanggal yan dun sa loob. Di nahuli na naman ako. I mean yung cover ba ng engine. Baka tumatanggal dun Huminto ako dun. Di mahuli na naman ako. Paalis na sana kami. Pero merong isang first timer na natuntun ang Pango Base Camp. Pasok ka. Ano po? Hello. Namit pa rin po kayo. Hindi ko po kayo mahuli-huli. Teka, saan ka ba? San Antonio po. Saan pa yan? Saan Antonio? Dito po, dito. Dito sa kabila, Opo, bago mag San marami Marcelino. rin pong isla dyan Opo. Ay, isla dyan? Opo, Ano mga isla? Pundakit po. Ha? Pundakit. Pundakit! Opo. Ano dala mo? Ay, ito lang po yun. Kasi may kukunin po ako lang po ako magsungkot ko dyan. Sabihin na dito. Joke lang. Niloloko ka lang. Tumuloy lang kami dito. Hindi kami may-ari nung Pango Base Camp, pero Opo. may susi kami. Sabi ko nga po minsan, paano ko kaya mahuhuli si Sir Boy P? Sabi ko, hindi ko po kasama yung asawa ko. Lagi po kayong pinapanood sa ano Teka, sa YouTube. malapit ka lang ba dito? Medyo malayo rin po. Malayo. I-try ko nga puntahan gago baka andun si Sir Boy P. Sabi ko, Na-tsempo, naka-tsempo. Wala nung nagpipili, pinlook po kayo na ADB, 150 pa lang yung gamit nyo. Pinapanood ko na po kayo. Tumitili. Sobra. Nabitawan yung kamay ko. Makapagselosan yung asawa mo si Boy P. Maraming mag-aasawa na nagsiselos yung mga babae sa mga asawa nila. Dahil sa'yo. Oo, ilang beses yung bro. Aba. Yan, lagi na lang si Boy P.
Ganon. Oo. Tatlong Philippine look ko na tapos mo Napatapos panoorin. ko po Thank you, bro. Opo, tapos Solid. hanggang nakuha mo si Watod. Si Watod. Opo. Lahat na. Nung pumasok na ako sa pag-van life, no? Opo, kaya nga parang iniisip namin ni Mrs. ko, kukuha kami, parang gusto na namin kukuha ng ganyan kasi nailolong ride talaga siya. Oo. Bili ka na niya, kuya. Bili ka, tapos pag nakabili ka na, balik ka dito. Camping tayo. Opo. Hindi lang destinasyon na nagpapasaya sa biyahe natin. Mas nagiging espesyal kapag nakikita ko ang mga first-timers. Ay bro, ano ba nga pala bro? Pangalan mo bro? Mark Anthony pa. Maraming salamat sa mga Sambalenyo rin ng mga sumusuporta sa atin. Iba nga sumuporta ang Sambalenyo para mga Biskayano din yan. Kung saan tayo naka-base, todo talaga sila suporta. Nice meeting you ha. Opo. Mampay siya. Babay po. Salamat po. O tara, iatid kita. Sa inyo to? Sa'yo to? Opo, may water station po kasi kami. Ayun shout out! MV Aquality Water Refilling Station. Opo. Maraming salamat. Bro, Opo, sen. Salamat po. sige. Babay po. Kamusta mo kay Mrs.? Balik kayo dito dalawa ha? Opo. Sige bro. Bye-bye. Mamamasyal muna tayo sa SBMA. Ilang beses na niyaya sa atin. Yung alin? Yung SBMA na yan. Hindi natin mapunta-puntahan. Mangyayari na ngayon. Ngayon talaga sinundo na tayo. On the way na tayo ngayon papuntang SBMA and after lunch ay imimit na natin si K-Cam kasi maganda na daw ang kanyang pakiramdam. Meron akong hint kung bakit siya nilagnat eh. Ikaw ba? May alam ka ba? May idea ka ba? Abay, ano talaga yun? Parang may Nakakatrangkaso nasagap yun. din ako eh. May nasagap ka? Oo. Ba't nilagnat? Sa inyo lang din yun eh. Feeling namin, nagkalagnat si K-Cam sa presyo ng binili na MacBook. Oo, nakakabigla 170. Ako hindi lang siguro lagnat to. Convulsion eh. Bisto. Hindi, na-miss na namin si K-Cam talaga. Parang kapag may kulang kami, kulang talaga eh. Na hinahanap yung aura ng mga kasama. Ng bawat isa ba? Uncle Sam. O si Uncle Sam, shoutout mo lahat ng mga ano. Uncle Sam, Sila Kuya Richie, Uno. Uno Spot. Jami na nasa Japan ngayon, baka naman. Siyempre kay Bunso Brian. Mikmik, kalimutan mo. Oo nga pala, timik-mik ko. Eh, ganun talaga. May mga kanya-kanyang buhay kasi. Hindi naman all the time ba? And shoutout again kay Bro Inc. Kasi nga, itong sasakyan na itong dinadrive niya. Ngayon lang. Ngayon lang nakakalabas at ito yung ginagamit naming sasakyan kapag kami naglilibot-libot dito. Na napapahiram niya sa amin itong Vios nila. Dami mong sasakyan! Hindi naman sa akin to. Kay Angel. Angel! Bro, anong ano to? Anong bundok yan? Taugsol to bro. Taugsul? Taugsol. Castillejos to Pareto na to. Next time dito tayo dadaan. Maluwag pala eh. Oo, Kasi maluwag. dati sa highway kami lagi dumadaan bro. Iniiwasan namin yung bypass. Bypassing the bypass. Kinalakihan ko ang mamasyal dito sa SBMA. Pero ngayon ko lang nalaman na meron palang barangay Subic dito. Dati kasi pumutok talaga yung Subic eh. Subic Bay. Lugaw lang na walang ano. First stop, first to go. Dito tayo sa SBMA magsistay hanggang mamayang gabi. Kain muna tayo ng tanghalian dito sa Moonbay Marina. Oh, sa labas tayo sa may pool. Masarap din talagang balikan kung ano yung mga nakagisnan nating puntahan noon. Lahat kasi ng mga trip natin sa buhay, binabago yan ng panahon. Pwede natin yung balikan para mas ma-appreciate natin kung saan at kung anong meron tayo ngayon. Bundok yan. Meron tayong pancit canton, tuna sashimi, bulalo, at merong fried pork chop. Ano ba ibig sabihin ng Subic Bay? Ano po yung MA? Metropolitan. Metropolitan Authority. Subic Bay Metropolitan Authority. Pagkatapos mananghalian, lumabas kami ng SBMA at nag-ikot-ikot muna sa syudad ng Olongapo. Malawak din pala bro yung ano no, yung mismong city ng Olongapo no. Malawak din. Habang inaantay natin ang mga kasama natin na makakasama rin natin sa hapunan. Dito tayo nagstay ng ilang oras habang inaantay natin silang dumating. Uncle Sam, let's go! Hey! Subscribers! What's up? Dito ko siya mahal. Kanina? Sa parking, dumaan siya. Baka kapareho lang yun. Ayan yun! Na mismo ang uncle mo? Sabay dumating na rin si K-Camp, kasama ang kanyang pamilya.
kasi. Tungtong mo si. Magaling ka na? Ano nga eh, kailangan ko ng nature para ano. Ayan. Ano yan? Yung lakas ko. Nabigla. Oh. Doon sa 170k na. Nagkatrangkaso ka sa mahal ng binili mo. Wala pang na-edit. Saka naglalaba daw siya bro. Ha? Naglalaba. Nabigla ako. Kailangan ko maglaban na maglaban. Kailangan magbawi. Kailangan magbawi. Dito ko napagtanto ang halaga ng samahan na ito. Samahan na parang pamilya. Oo, ano na yung pinapahalagahan namin ng isa't isa. Pero mas binibigyan ng halaga ang bawat miyembro ng bawat pamilya. Oh. Ayaw na mamahalin. Kahit na ang mga mundo namin ay nasa social media, mas mahaba ang oras ng bonding namin na walang hawak na camera. Uncle! Yay! Tignan mo, baba mo yung kamay mo. Tignan mo, may pakpak. May pakpak. Bro, sa tagal natin din nagkita, nung nagkita tayo ulit, ikaw na si Jose Rizal. Nagkakapal pa yan. Ay, kakapal. Ano naman, maiba naman eh, no? Baliktad eh. Kasi napanood ko sa isang vlog mo, sabi mo, kung ilang araw ka nang nawawala, makikita ng mga first timer sa kanila. Sa bigote mo. Ako baliktad. Malalaman nyo na hindi ako nagka-camping pag makapal ko. Kasi baka nag-camping ka malinis? Aahitin ko yan eh. Mahirap ang trabahong ganito. Nalalayo tayo sa pamilya natin. Kaya laking pasasalamat ko na kahit nasa labas ako, meron pa rin akong maituturing na pamilya. Kinabukasan, kahit masama ang panahon, kailangan na nating tumulak para sa susunod nating destinasyon. Ipaayos muna natin ang ating camper van. Ilang linggo na maganda yung panahon dito sa Zambales. Tapos bigla-bigla na lang bubuhos na naman yung malakas na ulan. Siguro may paparating na naman na bagyo. Mag-iisang linggo na yata kaming nandito sa Zambales mula Nueva Vizcaya. Umbrella girl! Ay, sobrang mo talaga eh. Sobrang maulan. Kumusta? Ito. Okay. Dinala ko muna ang ating camper van dito sa ating kaibigan na si Dax para i-check at ayusin kung anong sira ni Watod. Makakamiss din yung ilog. Mag-ilog tayo. Kasi mayroon nag-message sa amin. Parang first timer din sa Instagram. Yung nga nag-i-invite na meron silang ilog na pwede natin tuluyan. Wala pa akong idea kung ano yun. Kung resort ba yun o sadyang ilog lang talaga o campsite. Malalaman natin. Nakita ko na rin sa wakas. Ba, gusto mo palit? Nababasa ka na. Pinikap namin yung scooter ni Bro Inc. para meron kaming magamit-gamit na service kapag nasa Pango base camp. Kunwari may mga bibilin, kailangan mamalengke. Motovlogger ka ba? Oo. So, bigyan ka ng helmet. Huwag na. Hindi na motovlogger. Ang destinasyon natin ngayon ay Botolan, Zambales. Ayun, Angel's Burger. Gusto mo? Oo. O sige, bili ka. Talaga ako bibili. Marami rin pala mga ancestral house dito sa Zambales, no? Rain or shine, tuloy tayo. Angel's Burger lang sa Kalam. Wala kasing katabing Frank's eh. Pag Frank's at walang Angel's Burger, Frank's number 1. Pag may Angel's Burger, kung sino lang available, yun ang number 1. Ang lakas, ang ulan bigla-bigla. Grabe naman. Mas 4 yung limit natin. May oras pa tayo para mamalengke. Mga pwede maggulay naman tayo, ma. Oo, magdalang din tayo. Gusto ko na maggulay. Ay, puro tayong karne. Kaya dadaan muna tayo sa pamilihang bayan ng Botolan. Nagpunta na tayo dito, mahal. Dati nga, dun nga tayo sa kabila nun. Hindi natin alam kung saan tayo magpo-park. Parang mall, ano? Taray ng palengke dito ng Botolan, ah. May pag ganito, oh. Welcome to Trinoma. Kinakailangan muna naming mamalengke dahil ngayong episode, magka-camping tayo. Camping sa tabing ilog. Ay! Mahal! Ito yata yung kausap natin. Hello po. Kayo po ba yung kausap natin? Sila yung mga first timers na nag-invite sa atin na bisitahin natin ang kanilang kailugan. Kayo po yung kausap po namin dun sa river. Sinundo na tayo. Mamamalingka lang po kami. Ito na pala yung mga makakasama natin. Sinundo na tayo. Ang ganda ng ano nila dito, ng palengke, oh. Parang mall, no? Bili tayo ng mga ulam na hindi pangkaraniwan. Bagong-bagong huli pa, no? 225, ang gawin. Masarap talaga mamalengke kahit sa anumang bayan ng Zambales. Tabing dagat kasi. Nakakasigurado tayo na lahat ng mga isda ay sariwa. Once a week, nag-chicken feet. Collagen ba? Ito ng mga paa, oh. Alam nyo ba,
na napakahalaga sa isang biyahero ang kumakain ng gulay sa araw-araw. Araw-araw kasi, iba-iba ang kinakain natin. Malaking tulong yan para gawing regular ang ating bowel movement. Para siyang welcome to Philippine Arena. Diba? Practice lang. Ayaw magbukas. Sinuntok. Okay na, okay na. Ito na yung mga makakasama natin. Sila pala yung nadaanan natin kanina. Ito pala may laundry oh. Saktong-sakto. Huwag na tayo magpakanahirap. Magpa-laundry na lang tayo para magaan ang buhay. Ingat! Victory number 1. Papalaundry kami. Naghahanap kami. Hello po. Ayan. Yes, sir. Ate, laban mo na yung mga damit nila, sir. Free of charge na. Ay, hindi po, magbabayad. Bayad po kami. Sumipa na naman ang hiya. Pero sabi ko nga, hindi magandang tinatanggihan ng mga blessings. At imbis na tumanggi, magpasalamat. RTT, gawang Pinas. Mamaya makikita natin yan. Yung area na pagkakampingan natin ngayon, napuntahan na rin to dati. Nagkakamag-anak pala. Alright, sigurado na tayo na yung ilog, yung tubig na liliguan natin napakalinis. Ang dami talaga magagandang lugar dito sa Zambales. Hindi mauubos-ubos. Kahit sabihin mo siguro, sabihin natin 3 buwan o 2 buwan ka dito, hindi mo maiikot yung Zambales at ubusin mo magagandang lugar dito eh. Kasi maliban kasi sa lugar na mga kilala, mga maiingay ba sa internet, eh meron pa talaga mga lugar na yung mga tipong mga lokal lang talaga yung nakakaalam ba. Yun ang mas masarap puntahan. I mean, lahat-lahat naman pwedeng puntahan, pero iba kasi yung feeling ng ikaw yung nakakapunta sa lugar na hindi pa siya masyadong maingay sa internet, sa Facebook, tapos mapupuntahan mo, tapos maiisip mo na lang na ito, possible na pwedeng makilala at napuntahan din ng mga tao ba, parang ganyan. Isa to sa mga gusto ko mga first timers, yung nag-iikot kami na nag-iikot. Tuloy-tuloy yung pag-iikot natin kahit sabihin natin mag-stick lang. For example, ngayon, dito tayo nagmamalagi ngayon, ikot lang tayo ng ikot ng Zambales. Hindi ba tayo lumalabas ng ibang probinsya, pero alam mo yun, sa bawat lugar na pinupuntahan natin, nagkakaroon ng purpose ba o parang yung outcome ng ginagawa natin ng pag-iikot dito, nagkakaroon tayo ng mga bagong kakilala na same ng interest, same ng hobby na ginagawa sa buhay. Tapos hindi natin napapansin, siguro mahigit pa lang, magdadalawang buwan pa lang tayong paikot-ikot ng Zambales. Napakadami na nating kaibigan dito, napakadami nating kakilala. At padami ng padami. So parang feeling ko aabot tayo sa point na sa Zambales, kahit saan tayo mapuntang bayan, meron tayong mga kaibigan na pwede nating anytime na pwede tuluyan. May mga ilog, may mga karagatan na pwede rin tuluyan anytime. Hindi na tayo mag-iisip kung saan pa tayo, di ba? Correct. Sarap talaga mag-travel. So ang pangalan nitong lugar na tutuloy natin ngayon, Tumangan Farm. Mamaya malalaman natin kung bakit farm to, hindi siya Tumangan Resort, hindi siya Tumangan River Resort, Tumangan Farm lang. Malalaman natin mamaya. Makikichika ako sa nila kung bakit gano'n yung pangalan ng lugar. Campers. Pwede rin car camping dito? Car camping. Alright, let's go. Sino mo? Linis. Napakalinis ng ano? Sobrang linis. Lawak pa dito. Sobra. Dito na lang mahal Oh my God, ang linaw. Gawang Pinoy. At hindi ko na nga napigilan na usisain kung anong gamit na roof tent at awning ng ating kaibigan. 360 talaga siya. Pagka-ikot na ganyan sa lilipad. Oo nga na. Ganda, halika. Sige, doon tayo. Ano? Ang laki. Tapos mayroon din paa. May paa po ito, wala na no? Wala po, ganyan eh. Uy, matibay no? Matibay po. Yung iba kasi nilalagyan pa. Nilalagyan ng paa. Ito yung binagyo-bagyo sa Mount Pinatubo. Pinatubo, yes sir. Uy, matibay, you know. Gawang Pinoy. Gawang Pinoy. Sabi ko na nga ba eh. Kaya naman talaga ng mga Pinoy. Alam mo ito, gawang Cavite? Cavite po. Kasi minsan kasi nagmamahal yung mga ganito kapag sa brand na lang kasi nagkakatal. Yes, nilalagyan ng name. Oo. Magkano po ito? Mga ganito, nasa dalang po, no? Nasa parang 17 lang ito? 17. Basta parang nasa 52,000 yata lahat-lahat, pati yung RTT. Hintayin rin yan, lahat ng mga camping gear ba na nabibili natin sa ibang bansa. Yung mga
Talagang brand conscious. Ako may pagka-brand conscious ako pero hindi naman masyado. At inusisa ko na ang lahat. Nakakabilib lang kasi na gumagawa na ang Pinoy ng ganito. Kasi alam nyo kung magkano ang presyo ng mga branded na ganito? Halos umabot yun ng 100,000. Ito. Ayan. Oh, may kasama ng kutsyon. Ay, yung laki din. Malawak din. Paganda kasi mas matigas yung panlaban sa hangin, no? Nasasara din to. Kaya rin gusto mo talagang umulan, masasarap ito, nasasarap. Naisisiper din? Okay. Oo nga, no? Proudly, gawang Pinoy. RCM? Check natin yung RCM campus na yun na page. Meron pang mas ibang version to eh. May version 1 to eh. May version 2, may version 3 na siya. So malamang yung version 3, maninipis na yun, no? Pag nailagay yung mga bakal dito, mag-uunatan to eh, alam ko eh. Dadating din talaga yung panahon na yung mga gagamitin natin sa camping, sa mga outdoors na yan, yung mga Pinoy na talaga ng brand. Aabot talaga yung tayo dyan. Compared sa iba na gagaan, ito may kabigatan pero magaan sa bulsa. Yun, magaan pero mabigat sa bulsa. Mamili na lang kayo. Habang tumatagal yung mga produkto ng gawa ng mga Pinoy, nag-e-evolve at aabot talaga sa panahon na halos papantay na yan sa mga brands na nabibili or inuuwi dito sa Pilipinas. Hindi na tayo mag-i-import. Tayo na rin yung mag-e-export ng mga sarili nating produkto ng mga pang-outdoor. Napakalawak oh. Napakalaki, napakalapad. Mga first timers, meron tayong yan box. Portable table. Nabili dito sa Zambales. Napakadali i-set up. Tingnan nga natin. Ayan oh. Ay, ang cute! Ito ay dinala nito pasalubong sa atin. I mean, merienda ng lahat. Ng lahat. Pero kakaiba, anong brand? Anong to? Doña Ems. Doña Ems Taco House, only in sa San Juan, Bacolod, Zambales daw sa bayan. Doña Ems Taco House. Kakaiba, no? Kakaiba yung pizza nila oh. Ang cute! Oh. Mixed of different flavors. Yes. Magme-merenda. Ito ay pasalubong na lang merenda nating lahat dito. Thank you po ha. Maraming salamat. Sino may birthday? Magsiset up lang muna dito tayo mga first timers. Pag mamaya, tuloy natin yung vlog mamaya kapag medyo kalmado na ako. Kasi magbubukasan na ako ng roof tent, paulan. At bumuhos na nga ang napakalakas na ulan. Okay, update. Madilim na. Bumuhos na yung napakalakas na ulan kanina nung habang kami ay nagme-merienda ng pizza. At ngayon pa lang kami magluluto ng hapunan. Bangus, iihawin natin yan. Ready to ihaw na. Tapos meron tayo ditong paa. Ayun oh, kulog pa yung naririnig niyo. Meron tayong paa dito ng manok na adobohin. Plus yung dinengding na gulay. So lahat yan lulutuin namin ngayon. Medyo humina-hina naman na yung ulan. Hindi ko napakita sa inyo yung ganda ng lugar ba. Pero bukas na pagising natin. Maliligo tayo dyan sa napakalinis na kailugan na yun. Ang goal natin ngayon, makapagluto muna tayo ng 3 ulam. Kasi para bukas, lulutuin na namin itong 3 ulam na to. Para bukas hindi na kami magluluto. Iinitin na lang para mas magaan yung galawan natin bukas. Kailan ba nagsimula ang ulan dito? Kagabi, no? Kagabi lang. Kagabi lang. Ilang percent pa ba yung natin? Duwetin natin? 45. Tawid pa yan bukas kung 45. Kahit once a week lang, magano lang kayo, magluto kayo ng paa ng manok, adobo. Pwede nga pala daw sigagin to, di ba? Oo, sinigang. Try natin yan next time. Sige, next time. Feeling ko masarap. Oo naman. Kasi wala naman tayong arte kumain ng paa ng manok eh. Oo. So feeling ko kahit na, di ba, inihaw na paa ng manok, kinakain natin. Adobo. Sinigang, makakain natin. Oo. Bango. Papakulo natin yan ng 6 na oras. Grabe. 6 na oras? Ano yung bulalo? Paano ang dinosaur yun? Anong oras na? Alas 7. Oh, hindi mo alauna na kukulo. Pag tinimplahan mo, another pakulo ulit yun. 2 hours. So mga alas 3 tayo kakain. Yung lutuan namin walang takip. So medyo matatagalan yung pagpapalambot natin ng paa. Siyempre siya na nagpaapoy. At master siya sa ganyan. Medyo mali pala yung moves natin na
dapat unang lutuin. Dapat pala unang niluto namin yung kakainin namin ngayong gabi. Tapos pag nabusog kami, saka namin lulutuin yung paa ng manok kasi para bukas pa yan. Ayos lang naman, hindi naman tayo nagmamadali. Busog pa naman, dami natin nakain pizza eh. Solo na natin ngayon. Tahimik na yung kapaligiran eh. Tayo na nga mag-overnight dito. Tayo na magiging tao dito talaga. Kasi itong area na to, may mga nagka-camping daw dito. Actually maganda yung lugar mga first timers. Maganda talaga. Pwede kayong mag-camp dito after namin. Pag napalo dito, pwede yung bisitahin itong lugar na to. Itong area na pinag-camping natin ngayon, ito yung area na pwedeng mag-car camping. Sa tabi ng ilog ha, na malinis na malinis. Magkano daw ba dito? Entrance mo, 50 pesos lang. Tapos, Hindi ko lang alam. Pero basta sabi ni ate, mura lang daw talaga dito. Tsaka kanina tinanong ko na kung bakit Tumangan Farm ang tawag sa lugar na to. Hindi siya Tumangan River Resort or Tumangan River Camp. Tinanong ko kanina kung bakit ganun yung pangalan. Yung pala, sa paligid pala is farm talaga. Mga tanim sila. Kaya tinawag na farm itong lugar nito. Iba-ibang luto ng dinding. Yung iba hindi ginigisa. Ano lang, lalubog lang nila tapos pakukuluin lang. Mas masarap yung ganito para sa akin. Halika, hindi na nga tayo mag-ry sana eh, no? Oo. Busog na tayo dyan. Dahon ng gumamela. Gumamela. Siyempre, maniwala ka naman. Kunyari ka pa. Ano ang daon yan? Anong bulaklak yan? Gabi. Bale, uncle. Sa Abente, pagluluto kita nito. Kita naman tayo. Snack yan para bukas. Snack. May snack ka. Sinantay mo? Oo. Oo nga pala. Vlogger eh. So luto na aming hapunan. Bangus na natin sa dalawa. Breakfast yung isa bukas. Dinding kanine. Tapos yung sausawa namin, mabilisan na lang yan. More seasoning na mayroong sili. Wala, para tayong mga basang sisiw na to na nagtatago lang dito sa ilalim ng awning. Kasi nga ulan ng ulan. Pero after mamaya namin maghapunan, ay dapat maliligo kami doon sa CR. Sa banyo ba? Doon. Kasi may banyo naman dito. Pero decide kami na para maiba yung experience, ay dito kami maliligo sa ilog. Iilawan na lang natin para makita nyo yung nililigo namin. Na? Sangayin ka ba doon? Oo. Tara, maligo na tayo. Tignan yung mga first timers kung gaano kalino yung tubig. Oh. Game. Hindi siya malamig. Hindi malamig? Sige, teka lang. Set up ko lang ha. Maliligo lang kami. Oh my goodness. Wait. Pamalin ganito. Pag siya yung gumagawa sa akin, okay lang. Bilisan mo. Nagigigil ako. Mara pa siya dito. Hindi pwede ko lang umbra. Hayaan mo sila. Nahihiya ka pa. Makikita lang nila, hindi naman nila makuha yan. Ayoko. Sabihin ng mga first timers, ang basta sumunod, tinatalikuran mo kami. Okay lang yan, wala namang makikita dyan. Kunwari, may mag-react dyan na bakit nag-shampoo sa ilog, ganong water, kasi nga ilog to. E paano yung mga naglalaba sa probinsya? Diba? Mga naglalaba ka dito? Mga naglalaba dito. So, okay lang yan. Magalit kayo sa akin kung ako hindi ako naliligo. Bang. Bing. Elevator. Lotion, kailangan. Ngayon ako nakaranas ng umuulan. Oh. Malamok. Parang waterproof yata yung mga lamok dito, no? Taktak mo. Tak mo. Taktak mo. Medyo sumasakit yung ulo ko. May dala Advil? kang Alaksan. Alaksan FR? FR. Yeah. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng Alaksan, yung FR sa Alaksan FR? Hindi. Nalaman ko anong ibig sabihin ng FR sa Alaksan. Ano naman yun? FR? Oo. Fen Relever.
pwede na tayo magpahinga. Save na tayo sa mga waterproof na mga lamok. So matutulog tayong bukas to mga first timers. Yung ano natin andun, malayo talaga siya. Solong-solo talaga natin dito. At bumubuhos na naman yung ulan. Okay mga first timers, kami magpapahinga na muna. At tuloy natin ang ating kwento bukas. Bukas liliguan natin ulit yung malinis na ilog dyan. Hindi na pala malinis, napakalinis na kailugan. Lord, sana walang wakwak. Kahit na naging matindi man ang magdamag namin dahil sa sobrang lakas ng ulan, naitawid namin at nakapagpahinga kami ng maayos. Dala na din ang tunog ng agos na napakalinis na kailugan na ito. Payapang kapaligiran, bigyan ito sa atin ay ang payapang puso at isipan. Mag-aalas 7 ng umaga, 11 tayo natulog. Saktong 8 hours ang tulog natin. Oo, sarap. All goods. All goods. Kuwang-kuwa ang sapat na tulog. Tama. Tapos healthy pa yung kinain natin. Diba? Good morning mga first timers. Ito ang view natin ngayong umaga. Magandang umaga. Yan yung kailugan na sinasabi ko sa inyo. Tignan nyo to. Sa sobrang lakas ng ulan kagabi, nagkaroon ng dito, ng kanal papunta dun sa ilog. Nagaantok pa rin. Sobrang lakas talaga ng ulan. Talagang hardcore talaga eh. Sobra talaga. Pag wala kang naanong tao, pwede tulad ngayon. hugasan yung mga karne nyo, mga isda nyo, dito na din daw. Hugasan mo ang pagkatao. Luglog mo yung sarili mo na mawala yung mga kasalanan sa mundo. Malalim dito. Siguro mga hanggang bewang ko tumahan. Sige nga, try mo nga. Ayoko, malamig pa. Pero kagabi sobrang sarap maligo. Ay, oo. Ang una lang ayoko. Pero nalablob ko na yung buong katawan ko. Sabi mo, mamaya na tayo. Sige, mamaya na tayo umayaw. Sabi yun. Experience, first time ko naligo ng gabi. Sa ilog. Sabi mo? Malalim? Pag ikaw dito, malalim to. Oo. Sarap dito. Ano ko na yan? Bewang ko na yan? Mas na-enjoy natin ngayong umaga kasi nga wala pang mga bisita. No? Mag-iikot-ikot tayo dyan mamaya mga first timer sa unahan. Ito kasi dulo to eh. Sarap. Meron naman tayong bagong haven. Siyempre hindi natin ito ipagdadamot sa mga first timers kung gusto nila. Mahal gusto ko yung sa TV. Naalin na? Nasalita. Nasalita? Okay. Okay mga ka-first time, nandito po tayo ngayon sa isang campsite na kung saan ay nagsisimula pa lang. Dito makikita nyo. Napakaganda, napakalawak, amazing. Itong area na to dito, nakikita nyo, ay medyo masukal pa yan. Pero lililisin daw yan, sabi ng may-ari. Para itong area na to, dito, ay mapakinabangan ng mga car campers. At dumating yung panahon na mag-enjoy ang mga campers dito sa lugar na ito. Sabihin nyo nga, kabubukas lang nito. Kitang-kita dito ang mga materyales na ginagamit sa pagpagawa ng campsite na ito. At dito naman, makikita natin ang mga bagong gawang lamesa lang para sa mga bisita, para mag-enjoy yung mga pamilya, gawin yung mga birthday, at kung ano mga selebrasyon. Makikita natin ang pinaka-main attraction ng campsite na ito. Tara, silipin natin. Dito naman, may mga infrastruktura dito nakikita na unting-unting tinatayo gamit ang mga malalaking mga makinarya. Saan malaking makinarya dyan? Most ng mga pupunta dito ay mga lokal pa kasi nga hindi pa siya masyadong maingay sa social media. Pero sana in time kung umingay man ito sa social media, mapanatiling maganda ba? No? Nang hindi sabi na natin mabalasubas. Dito naman po ay may makikita tayong ihawan. Napakalaking ihawan na kung saan ay pwede magtipon-tipon ng mga turist dito. Pupunta ka dito walang kaibigan, uuwi kang may kaaway. Uuwi kang may mga kaibigan. Dito naman po ay isang napakalaking cottage na kung saan
Eh, dito rin nagtitipon-tipon ng mga lokal. May mga kanya-kanyang mga upuan, lamesa dyan, kanya-kanyang pwesto bawat pamilya, at enjoyin. Ang napakaganda at napakalinis sa Kailugan. Amazing. Dito may mga signage na nakalagay dyan, Salbahe for rent. Salbabida pala. Salbabida for rent. Yung malaking salbabida ay nagkakahalaga ng 100 pesos. At ang maliit naman ay 50 pesos. Amazing. Sadyang kabubukas nga lang ng farm na ito. Makikita nyo na bagong gawa pa talaga ang mga upuan at ang mga cottages dito. Alam nyo mga first timers, sa mga batang 90s dyan, meron akong naaalalang palabas sa TV dati. Alam nyo yung tabing ilog na meron silang ganitong tambayan na magbabarkada. Parang ganyan yung pakiramdam dito. Parang ganyan yung feels ng lugar na to. Kasalukuyang ginagawa pa lang ng mga yan. Nakausap na natin si Kuya Jerwin, isa sa mga katiwala ng lugar na ito. Mag-campsite pala talaga ito. Pinasyal niya tayo para ipakita ang buong lugar at naikwento niyo sa akin kung ano pa ang mga plano para dito. Yung mga salbabida, magpapaanod mula dito hanggang sa dulo. Wala naman kasi talaga sa plano ng pamilya na nagmamay-ari nito na buksan ito para sa publiko. Ginawa nila ito para sa kanila. Pero nakilala ito sa isang dahilan. Bali-balita na lang ng mga kaibigan na mayroong place na ganito dito. Tapos doon na nagsimulan tumagsa ang mga tao. Siyempre balita, di ba? Pasa-pasa ba? Kaya ngayon, pwede nyo nang bisitahin ang Tumangan Farm. Mag-swimming o mag-camping, ito pwede na. Mabait ang mga caretakers dito at makakasama nyo rin ang pamilya na nagmamay-ari ng lugar na ito. Ang Tumangan Farm ay matatagpuan sa Barangay San Juan, Bayan ng Botolan, Probinsya ng Zambales. Pwede nyo na rin itong i-Google Map. Kinahaponan ay kailangan muna namin ulit lumabas para kunin yung mga pinalaban namin. Kunin lang namin yung aming laundry. Oo. Talaga. Amphibian na. Let's go. Yung landmark, ay kapag nakita nyo na itong arko na to, yan. Botolan. Nabasa yung belt. Yan mo na, mawawala din yan. Ang ingay. Ang ingay ni Watot pag nababasa yung belt eh. Sakit talaga ng yan, minivan. Okay, alam ko. Kasi dati nung nag-meet up yung mga buhay minivan exclusive, umuulan, di ba? Lahat nagtutunugan eh. Sabi ko, mahal, tinan mo. Bawat alis ng isa. Mga first timers, pinayagan ako magpahaba ng buhok. Subok lang mahal ha. Babalik ko lang yung dating buhok ng isang boy first time na nagsisimula lang. Ano no? Huwag mo lang gagalitin, may coconut ka pag gising mo. Ay bakit yung gagalitin? Gagalitin mo ba kita? Lagi ka namang galit. Di ba? Mga hindi pa nakakaalam. Ako dati nung simula ako ng pag-YouTube, yung buhok ko nakaganyan. Emo? Emo ko yun eh. So what's the point in all of this? Emo? You will never change. Babalik natin yun. So sobrang payat ko noon yun. Oo. Kasi payat naman talaga ako dati. Tumaba lang ako eh, pero ngayon ulit ang payat ulit. Hey! Ayos naman! Magpapalong back tayo ha, first timers! Baka mo! I am happy! Feeling glad I got sunshine! Going on, it's going on, it's going on. Alright, let's go! Di ba laro yan? Di ba? Ano ba? Clash of Clans ba yun? Galing ha? Ay, ayun na! Boy, first time! Ito po, maraming salamat po. Ano ba? Anong pangalan mo ate? Karen po. Oh, Karen Garcia. Karen Garcia, shout out! Maraming salamat po sa paglalaba. At shout out din po sa Wash of Clans Laundry, dito yan sa Botolan. Nilibre na tayo ng ating laundry. May mga damit na tayong malinis sa ating Pangasinan trip bukas. Bisitahin nyo ha! Wash of Clans Laundry. Wala na ibang laundry shop dito sa Botolan, yan lang. Next episode, road trip and food trip tayo sa Pangasinan. Sasalubungin natin ang mahigit 100 ng mga riders na naka-Bergman. Kung uulitin ko man yung Philippine look, si Bergman pa rin talaga yung pipiliin ko. Syempre matik yan. Kasama natin ang Suzuki Motorcycle Philippines.